Samantala, nagbigay po sila ng parangal dito sa EJK. Pero ang question nga ni Pulong Duterte, ito po, basahin natin para mas maganda yung actual. Statement of Representative Paulo Pulong Duterte on the Senate giving honor to the so-called heroes of EJK. Heroes sila. Alam po ninyo, alam ng mga tao. Maski po, saan ba nagkaroon? Sa Senado ba? O sa Congress? Nakalimutan ko na eh. Yung lahat ng inimbitahan nila na kamag-anak ng AJK, lahat po nagpapatunay na involved sa droga. It's either addict, it's either small time pusher, it's either pusher. Siyempre, mga sikat, mga drug lord. Yan po yung mga sinasabi nilang biktima ng AJK. Ngayon, hindi na sila biktima. Heroes natin sila. Eh yung isa nga, santo na eh. Gustong gawin santo eh, si Santo Kian. Ang tanong, bakit ganun na lang yung pagpapahalagang ibinibigay sa kanila? Sige, basa tayo ng konti. What we are witnessing inside the halls of Senate today is not remembrance. It is selective mourning and convenient amnesia. Sa isang banda raw, hindi po to pagkilala, kung hindi, ito po ay selective na pagluluksa at conveniencing amnesia. May amnesia po sila. They choose to put on display the so-called heroes of EJK narratives, yet they refuse to even remember the sub-44 men who followed orders, entered the hostile territory, and never came home. Bakit po walang pagkilala, no? Sa sub-44, mga totoong bayani, sumunod sa utos, pumasok sa teritoryo ng kaaway at hindi na po nakabalik. Sub-44 po, walang exhibit, wala pong kandila, walang speeches. Tahimik po sila. Bakit po? Tignan nyo po yung mga pagmumuka. Kung sino po nangunguna dyan sa mga EJK na yan. Eh di si Risa Ontiveros, tsaka yung paring Magsaysay awardee. Ano po, gaano po kaimportante, no? Yung pong tumahimik sila. Pag dumaldal sila laban sa 44, sino po tatamaan? Eh di yung sinasabi nila na pinakamagaling na presidente. Si Noy. Si Pinoy na inutil nung panahon ng SAP 44, grabe. Meron pa palang yung mga huling tawag. Mauubos na kami rito, nasa na yung reinforcement. Ang akala nyo naman yung 1 oras lang na delay, di ba? Maghapon po. Yan po ang naganap. Naghihintay sila, nakikipagbakbakan sila. Imagine nyo po, nariyan lahat, ang dami. Ang dami nilang kaaway kasi nasa teritoryo sila ng kalaban eh. Imagine niyo yun. Nagbuwis ng buhay. Umihiling-hiling sila sa radyo. Nasaan na yung reinforcement namin? Nauubos na kami rito. Naghihintay lang sila na reinforcement para makaligtas pa yung iba na natitira pa. Akala nyo ba na-delay na lang ng ilang minuto? Hindi po. Araw po. Maghapon po sila nakikipagbakbakan. Walang dumating na enforcement. Grabe po yung pagpapahalaga natin dito sa biktima di umano. E tignan nyo po yung sa record. Alam nyo po, mahirap po magkaroon ng kamag-anak na adik. Totoo po yan. Alam po naman, tama si Tatay Digong eh. Hindi na po sila yung dati. Kung dati po mabait yan, naging adik, nasira na po yung
Katinuan sa utak. Pero itong mga to, yun po ang pinahalagahan nila. Tuloy natin. They grieve loudly for criminals, yet remain eerily quiet about the victims of drugs. Kayo po ay matindi po ang pagluluksa ninyo para sa mga kriminal. Pero yung mga biktima ng droga, yung mga bata po na pinagsamantalahan, yung mga napatay ng mga adiksyonez, yung mga pamilyang nasira dahil po sa pagiging dependent nila sa droga. Yung pong mga komunidad na talagang nawasak dahil po sa mga tulak, sa mga pusher po na openly nagbebenta ng droga na parang candy lang. Yan po, tinatagalog ko na po habang binabasa natin. Paano na mga pulis na araw-araw lumalaban sa kriminalidad? Paano na mga sundalo nakipaglaban at nagbuwis ng buhay laban sa mga terorista, NPA, para ipagtanggol ang bayan? Sila ba hindi karapat dapat alalahanin? Hindi ba sila bahagi ng kasaysayan? Hindi ba sila biktima rin? Nasaan po ang outrage sa ng Senado sa mga namamatay na inosente? Nasaan po yung compassion sa mga magulang na naglilibing ng kanilang anak dahil sila po ay biktima ng mga drogista? This selective empathy exposed the truth. Ito po, nilalantad nyo ang katotohanan. Hindi po ito about human rights, kundi about politics. Correct. Wala bang human rights yung sa 44? Walang human rights yung mga biktima ng droga? This is not about justice. This is about rewriting history. Correct. The drug war did not begin in vacuum. It was born from decades of neglect, corruption, and tolerance. Many of them cultivated in the same city, now lecturing the nation about morality. You cannot condemn the consequences while ignoring the cause. You cannot honor one narrative while erasing another. And you cannot claim the moral high ground while standing on it. The graves of forgotten heroes and ignored victims. Sarap pong tagalugin natin ng konti. Hindi nyo pwedeng kondenahin yung mga epekto o yung mga sinagawa para labanan yung cause. Dahil ang war on drugs po, ang punto ni Pulong, yung war on drugs po ay isinagawa po yan para labanan po yung malaking problema ng Pilipinas. Droga. Hindi nyo po pwede na isang narrative lang po ang inyong ipatampok. Yung naratibo po ng mga biktima di umano ng war on drugs. Pero yung biktima, kung bakit nagkaroon ng war on drugs, yung mga biktimang inosente ng mga drogista, hindi nyo po pwedeng i-ignore yan. Hindi nyo po pwedeng i-ignore yung mga biktima ng mga bayani katulad ng sa 45. Hindi nyo pwedeng ignore yung mga biktima, inosente ng mga droga. The Filipino people deserves truth, balance, and honesty, not theatrics display meant to sanitize failure and demonize resolve. Yan po ang katotohanan eh. Kung sino po ang gumawa ng mabuti, kung sino po ang gustong lumutas ng problema, ginagawa ninyong demonyo sa paningin ng mga tao. Si Tatay Digong po,
nagsakripisyo, yumaman ba siya sa war on drugs? Alam nyo, yan lang ang sukatan ko. Kung ang ginawa mo, ano man ang ginagawa mo, hindi nagpapayaman sa'yo, okay yan. Maaring magkakontra tayo ng paniniwala pero igagalang kita. Dahil hindi ka naman yumaman dahil sa prinsipyo mo. Kaya bilib na bilib ako kay Tatay Digong. Kasi hindi niya naman kinayaman yung war on drugs eh. Hindi po salapi ang nahita niya. Ang nahita niya sa pagwawar on drugs, dumami kalaban niya. Dumami kalaban niya mula sa gobyerno, dumami kalaban niya mula sa mga oligarko, dumami kalaban niya mula sa mga drug lords. Matitindi po yung mga kalaban na yan. Yung battle niya with corruption, dumami po ang kalaban niyang oligarko, dumami po ang kalaban niyang politiko. Kaya nung nawala si Digong, pinagtulungan nila eh. Wala ka ng kapangyarihan. Sasagarin na namin kayo. Ang gusto na nila, yung ugat tanggalin eh.